Pacific. Super Junkie Bote sa Doubles! Paspas ang dagang saknaan, minunot usab ang pagitib sa mga balita. Way hulong ang mga personahe sa News and Public Affairs Department sa paghagpat sa mga balita gikan sa pagkaumol nini ngadto na sa labing uwahing kalambuan sa balita ug paghatod ini kaninyo pinaagi sa Double S News Roundup! Double S News Roundup ang hiniusap paghatod sa balita karon ug makalambuan nini dinhi sa Double S News Roundup! Kapuso. Sa mga lugar nga mabot niya itong Sibya o sabi sa nasamang partes Pilipinas. Welcome diri sa laing edisyon ng atong tulumanon, inyong tulumanon mga kapuso, ang Double S News Roundup. Adlaw karon nga Biyernes, Nobyembre 28, 2025. Mga kapuso, kita may mag-ubanas pagtuki ang mga dagkong iso sa lokal, national ug international. Super Radio! 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 Mga kapuso, kini ang inyong ubos na lagad sa kahanginan, Super Jan Kim Patindol Bote. Super Radio! Ug para sa mga nag-unang balita karong adlaw mga kapuso, Super Radio Local News. Super Radio! Super Radio! naangol ang usa ka senior citizen human kini gidunggab kaya sa iyahang mata samtang natulog kini ganinang kadlawon sa may Hakusalim Street, Barangay Santo Niño ning Dakbayan sa Sugbo. Ang biktima usa ka alias Carlito, 66 anyos, biyudo, usa ka kargador nga taga Barangay Guadalupe, Dakbayan sa Sugbo. Samtang ang suspect mao si alias Climaco, taga Barangay Dulho Fatima ning Dakbayan. Matud pa nga ang kining biktima kalit nga gidunggab sa suspect sa may tuo nga mata niini gamit ang screwdriver samtang natulog sa hardware sa naasoy nga dapit. Dugang pa nga adunay atraso o personal grudge ang motibo sa suspect sa pagbuhat sa krimen. Sa pagkakaroon, padayon ng investigasyon sa kapulisan sa baong insidente. Super Tanking Bote sa Doubles! Super Radio! Duha ka mga individual ang naangol sa nahitabong sunog sa usa ka panimay kaganinang sayo sa buntag sa sitio Sonok, Barangay Lahog, Dakbayan sa Sugbo. Ang naangol usa ka 73 anyos nga babae, byuda, man usa ka 19 anyos nga dalagita ug pulos ni sila nakaangkon og second degree burn sa duha ka mga bukton. Wala ra hinuoy na tala nga nakabsan sa kinabuhi atol sa maong insidente. Sa report sa Cebu City Fire Station, mukabat sa 150,000 ka pesos ang gibiling danyo sa maong sunog nga nagsugod alas 6:54 sa buntag nya giisa kini sa first alarm ug hingpit nga napaong alas 8 ganinang buntag. Matud pa nga usa lang ka pamilyahan ang naapektuhan sa sunog ug tulo ka mga individual. Sa pagkakaroon, padayon pang investigasyon sa kabombiruhan sa hinungdan sa maong sunog. Super Tanking Bote sa Doubles! Super Radio! Sa Pikas Bahin mga kapuso, usa ka sugbuanong abogado ang unang nahimong accredited lawyer sa International Criminal Court kun ICC. Giila kini nga si Attorney Rameses Villagonzalo. Nga eksklusibo sab nga nahinabi sa GMA Super Radio DYWS ug sa programang Unsay Ikasulti mo mga kapuso. Gitanaw sa nako ang checklist sir nya akong gistudyuhan kaya man. Okay. Qualified ko ba mo nya pero pagkuha og mga clearances inana nya comply ko sa mga documents nya di ga gyud nimo tanan. Okay. Ug unsay imong perceive nga basig bad shot ko ani nga information di ga gyud katanan kay
mga investigator ni mga evaluator nila, mga investigator ug lawyer man na naa kay gi-take life dia nga information masakpan man juga nya, it's a ground for denial. Abo ba? Supera. Ang tipik sa pamahayag ni Attorney Ramses Villagonzalo. Matud pa nga nakadawat siya og email gikan sa ICC sa The Hague, Netherlands. Human siya mipasa sa mga requirements ug sa mga qualifications ni ini ug ni-apply. Sa po na siya sa mga elemento, sir, Okay. nga ilang gitanaw kung ikaw practitioner ba ka sa international law Oo. and or criminal law. Okay. Kunya sa international law wa pa man ko exposure, Okay. akong gi-attach ang akong mga information o credential sa criminal law. Okay. Alang sa Nasayran nga si Attorney Villagonzalo mga kapuso na sa ikaunom nga Pilipino nga accredited lawyer sa ICC ug ang pinakauna dinhi sa Sugbo ug sa tibuok Visayas region. Super Tanking Bote sa Double S. Super Radio. Double S News Roundup. Super Radio. Super Radio. Okay mga kapuso, arita sa ito magahisgotanan diri sa ito ang tulumanon sa Double S News Roundup. Super Radio. Nahon taning International Criminal Court kun ICC gikatakdang i-anunsyo karong adlaw ang desisyon ni ini sa interim release appeal ni kanhi Presidente Roa Rodrigo Duterte mga kapuso. Super Radio. Sa kay desisyon aning ICC bangay-gala. Ug unsa po'y magabasihan kung natong gustong makita mga kapuso kay kini magamit man sa ni na mga future pod nga kaso nga gunitan aning ICC mga higala. No, kadaghanan o daghan pod sa mga kapuso o sa mga Pilipino mga higala nag-atang ni ining maong balita. No? Nay uban gustong di makagawa si Duterte, nay uban gustong makagawa si Duterte. Duha ni kahabig mga kapuso. Karon, I think 5:30 mga higala, magsugod na ang ICC sa ilahang report. May labot ni ining hangyo or appeal ni kanhi Presidente Roa Rodrigo Duterte sa iyahang interim release samtang nagdagan ang iyahang kaso mga kapuso. Super Radio. Super Radio. Pikas bahin 110 milyones pesos giuli ni dismissed Bulacan 1st District Representative Henry Alcantara sa gobyerno. Inaagi sa iyahang abogado, isip kabahin matud pa sa restitution. Super Radio. Super Radio. Kamay ramaning 110 milyones, engineer. Kadako sa budget nga inyuhang gipanggunitan diha ug sa inyuhang mga gipang hisgot sa Senado ug sa ICI. Murag kuangan pag ini murag naka-ready na guro ni engineer, murag parte ni duda na ko, gaduda ko nga kining 110 milyones pesos parte ni sa ilang giingon nga advance payment. O kanang kung sa ato pa ni petikas ba? Petikas ni kung naay mangayog advance, na 10 milyones din. Na mga pamisik ba? Ang emergency money, kung kinsay magayo nga politician, kinsay mag-advance. Parang tanaw na ko mo morning kwartaha. Pero wala pa rin noon tayo information kung para unsa gini or asa ni intended kining kwartaha. No? Kay if mahinomdom mo gikan sa kontraktor ihatag sa, di ba? Ihatag mo na sa tawag na DPWH ang DP na mo bahin-bahin dito nila. Kini wa pa tayo idea kung asa ni dapita gikan. Halin ba ni? Kickback ba ni? Or pang advance money ba ni? Nahibong lang ko engineer, wa man nakamalita. Dapat consistent mo. Dapat inyong gimalita. Kaya mo may gingon. Isa ka intanog armored van kagadi na giuli na to, no? Giuli sa National Treasury mga kapuso. Nasudnon nga si kuana Kaban. Uli na sa treasurer sa Pilipinas. No, kung asa gid siya nabilong or asa gid siya dapat mga kapuso. No? Okay. Mayroon ding 100 Gs. Good.
110 milyones. Ginahanglan pagag napulo ani para maka 1 billion ka. No? Pila to ka billion ang ilahang gihisgutan mga kapuso, no? Ito 56 billion man kuno to gi-deliver nila. Dako pagay kuwang, dako pagay kuwang, di man ina. Dako pagayog kuwang ni. So kani magdepende ni kung magamit man is korte gid. Okay, warag ang gusto aning si Henry Alcantara nga mahimo ni siyang state witness. Pero timan mga kapuso, unang higayon nga ni salang na siya diha, giluto, gigisa sa Senado, pertigan niyang balibad. Perting balibad na ni engineer, unang higayon nga nakit-an tani sa TV. Tapos kuhaan pagignaw ka ng cool kay ba? Simple kayo ka ng mga sinina pero mga mahalon. Taga to mga branded nga mga sinina, di ba? No? Grabe yung pamakag ito. Wag ko kailaan na niya, Your Honor. Wag ko kaibawaan na Your Honor niya. Karon himan-himan, nagunit na yung kwarta. May klaro ninyo. No? Kamot big kadak ko inyong tiyan na na. Sige mo pamakag. So anyway, ato ning atangan mga kapuso kung sa'y klake ani. So far siya pa may nag-uli sa kwarta. Katong mga kuan dia, so iuli na lang ninyo eh. No? Kay doe kayo atong eskwelahan pili ko lang na to. 14,000 ka mga classrooms. Ako kitag kuwang sa mga classrooms atong mga bata. Sus Ginoo ko. Dili 14,000 marag 140,000. 140,000 man ata ka classrooms kuwang sa Pilipinas. Kay diri pa lang sa Cebu alone, marag 70,000 may kuwang nga mga classrooms diri sa ato. Murag naay mga night classes. So, dapat wala ta na panggabi nga klase kung kumpleto tas classrooms mga kapuso, di ba? Daghang pa kay problema ang Pilipinas nya kamuda. Padako rumustian, padako rumus palamar mus bulsa. Kung mga bahaon, ay kay mo diya, kay inyo mga balay, fourth floor man, naapay rooftop, kami in town re, tag-single ra nga. Balay, ni peace pa dyan kayong kawayan, nakarang haligi. Mabahaan mi diri, anod, wag iswerte. No, pait kayong kinabuhi Pinoy, no? Kamo diha nga, klaro kayong nangawat og kwarta, dugay kayo mo presohon. Kami diri, ngawat lang chocolate sa tindahan, grabe preso. Dali kay kapusas niya, tibuok pagid pwersa, no? Ila pa ka pulis ang mudakop nimo. Mo diha binilyon na inyong kinawat diha, bida gaya rin yung pangdakpo na. Nindot pa kayo katulgan, no? Na aircon pa. Sus mo niya kung gusto unta dapat nga kung mapreso gani adto gyud pinakabati nga presohan. Wa man tay kadang death penalty dire gon. Pero feel ako if mabutangan og death penalty mga kapuso para sa mga kurakot, mga korap. Maminusan gyud siguro ni or baka mahurot ang politikos Pilipinas. No, tanong mo engineer. Maprobahan ning death penalty sa mga korap nga mga politician. Hurot oy. Mahurot, murag mag-usab ta og sistema ni. Pag mga wa ni mga sikat nga apelyido kay mahurot og kabitay. Na lang guni mapili ka baga pila na lang guni nga mga politician ang makita na to nga mapili na lang nga way kalambigitan sa korupsyon. Ha? So na siguro niya na kanang dias Pasig. No? Is pag-unsaw ako kailan na niya. Pero nawa ra gud ang Pasig no. Gidaig sa tanan. Diba? Napikas bahin mga kapuso. Gihulagway nga usa ka self-accident ang nahitabo sa usa ka lalaking hubog nga nagmotorsiklo og naangol. Human natumba pasado alas 5 ganinang kadlawon sa SRP. Matud pa nga hubog kining nagmaneho og padung naunta siya mo pauli. Dias dakbayan sa Talisay. Nasuta nga pertiksugas padagan na ni mga kapuso. Nya nahulog nya natumba tungod sa usa ka libaong diha sa bawong dapit. Dugang pang nakaangkon kini og mga samad bunog lawas mga kapuso tungod sa bawong insidente. Unya ang iyahang helmet nga gigamit dili pod standard pang bike lang. Suki kadagan dagan ka 80 90 nya imong helmet pang bike abuak bagol-bagol. Mura kag nagdaog sudlanan sa imong utok igabuak. Taan mo no? Amura sa ginagda sa inyong kaugalingon na. No? So kay mo dagan, mahinglaki kim drive motor.
Yan yung helmet, pang bike. Kaya nagigikusgo na ng bike engineer, 40. Na siguro makaya-kaya niya yung dagan, 90. Doong na 100. Yung helmet, pang bike, buak. Oy. Kita kong picture kang super guam ni nga report mga kapuso. Sama din may gani, ang buak. Sa Pikas Bahin, oy, Dolly 7, pasidunggan ang wing van driver nga gitangtang sa trabaho. Dolly 7 way nakitang sayop sa gibuhat sa baong driver nga gigamit niini ang van para makaluwas og tao atol sa grabing pagbaha diha sa Liloan tungod sa bagyong Tino. Super Radio. Katia sa natong saan nga kumpanya kay para malikayan. Saan nga kumpanya man to mention ang Dolly. Bayan nang makaibaw taon sa nga company ba para makalikay ta. Ya kamusad makalikay mo mga naminaw. Porbida kamo pa'y nakaluwas og tao, kamo pa'y nakatabang og laing mga kapuso na to diha nga naanod sa baha, kamo pa'y gitangtang sa trabaho. Pero dapat kung unsay kinaiya sa imuhang usay gipakita sa imuhang personnel, ma-proud ka na ako ng tao niluwas ng pila ka buok tao. Sabi gigi gitangtang sa trabaho kay gigamit ang van. Una sa tanan ha, dili sala sa driver nga naa sa didto. Sala tos trabaho niya nga naa sa didto. Ay gituyo na niya nga maabot sa siluan magpaabot sa bagyo o sa baha. Di trabaho to niya nga naa sa didto. Dili na sala sa driver. Ha? Ano inyo man pakasadaan? Pero gibog mga correct. Ha? May kay inyong trabahan tidak. Uwas og tao. Karon gipasidunggan sa gobernador. Karon ang Dolly 7 mohatag og award. Ang pulis gipasidunggan pa gyud. Sikat na ta kay inyo ang kumpanya. Inyo man gitangtang di na puno mo sa pagsaway. No? Pero magpakita na ha, kana nga klase nga pinuhatan mga kapuso, magpakita na kung unsa nga klase nga management ang naa diha sa maong kumpanya. Ha? Una, inyo nang tantangon. Magpakita na kung unsa na ka may laki, may klase na inyong kumpanya. Anyway mga kapuso, hindi pa naman sudahan, palots. Double S News Roundup. Super Radio Reports. Super Radio. Awat ang report mga kapuso, duha ka iyaya sa nalumos nga bata gibuhian gikan sa prisuhan. Super Gabriel, pasok! Kasong reckless imprudence resulting to homicide ang ibasa ka batok sa duha ka mag-aagaw nga yaya. Human ang ilang gibantayan nga bata na lumos patay dito sa usa ka subdivision sa Barangay Puok. Si alias Ismael, 4 anyos ang namatay. Human kini matangag sa swimming pool sa ilang subdivision. Gikaingon nga ang duha ka yaya nga sila si alias Jillian ug alias Mariel pareho nga nakatulog samtang nagbantay sa bata. Ang biktima ni gawa sa panimay ug nilahos ngadto sa swimming pool. Walay bisan usa ka hamtong ang nakakita sa panghitabo sa bata, hinungdan nga bisan pa og gida kinis tabalanan nakabsan jud kinis kinabuhi. Ang kapulisan sa Talisay ni Tataw nga ilang gibuhian ang duha ka yaya tungod kay giipaagi lang kini sa regular filing ang kaso. Nahibaw-an nga daghan pa nga mga dokumento nga ilang giandam aron formal na nila nga mapasaka ang kaso batok sa duha ka mga yaya. Kini si Super Gabriel Bunho sa GMA Super Radio DYWS dapat totoo. Super Radio. Daghang salamat Super Gabriel sa imuhang report. Super Radio Weather News. Mga kapuso, alang sa update sa dagan sa panahon, labi na karong weekend, nasa ato ang linya si Sir Mark Gales sa Pagkasabagtan. Sir Mark, maayong hapon. May hapon sa John King o sa atong mga sugintig kami na matong latest update bahin sa kahintang sa ato ang panahon karong gabi unang ato na sa weekend. As o ng alas 3 sa hapon, ang location sa atong ginabantayan nga si kanhing bagyong Berbena, layo na sa nasod, around 255 kilometers northwest sa Pag-asa Island, gawas to Philippine Area of Responsibility. Doon gani siya sa Vietnam, sabi din makalandfall diha sa susunod na mga oras. And sa karon, ang iyahang hinungaw or trough sa maong bagyo nag-aapekto pagyapon sa may Palawan o sa Occidental Mindoro. Sa laing bahin, shear line o pratagbo aning bugnaw nga amihan o kining easterlies nag-aapekto paghapon diha sa may
silangang bahin sa Northern Luzon. Samtang amihan o Northeast Monsoon nagapasalabi sa hirambiling bahin sa Northern Luzon. Di sa Kabisayaan, karong gabi na ito na sa weekend, ang dakong bahin sa Visayas, lakip na ang Central Visayas, makasinati pa sa may timpo sa panahon, mo po sa labi ang adlaw o gining-init, apan naalang dyan po yung mga tsansa sa mga lumalabay o mga patak-patak na mga pag-uwan, pagpanugdugkilat, gumikan na lamang aning mga localized thunderstorms. Para sa kahintang sa hangin o sa kadagatan, diri sa Kabisayaan, doon na pagyaman tayo masinati nga hinay nga na sa kasarangan na paghuros sa hangin, di na ito kadagatan, magpabiling, magmalinaw nga na sa kasarangan ang mga pagbalod, gawas na lamang matungnan ta aning mga thunderstorms sa kadagatan, di insibdig yun ang balaron na kahintang tungod sa unos bugna aning mga thunderstorms. Diri sa Cebu atong kadagatan, doon na ihunas karong alas 8:22 sa gabi, mutaw na magbalik ug mga alas 3:33 sa kaadlawon. Temperatura karong gabi una ito na sa weekend, mga sukod di kay 26, kato na sa 32 degrees centigrado. Haring adlaw na to, ning salog din ng alas 5:19 sa hapon, musilang ugmang alas 5:45 sa buntag. Philippine Standard Time, -6 minutos sa lang para alas 6. Ug mao na to ang latest weather update sa buhatan sa GUSC Pagkasamaktan. Yun si Mark Gales, maayong hapon. Mabagang salamat. Mga kapuso, ang update sa dagan sa panahon pinagi ni Sir Mark Galay sa Pagkasamagtaan mo ay nagtapos sa first portion ng gatong tulumanon sa WS News Roundup. Mga kapuso, sa di pa matusunan, nagsugod na ha ang ICC, International Criminal Court, sa ilahang paghatag og desisyon kung buhian ba si former President Duterte or magpabilin diha sa iyahang prisuhan, mga kapuso. Hindi pa natin matusunahan, palutson si Double S News Roundup. Okay mga kapuso, balik ta diri sa tuang tulumanon sa WS News Roundup. Kaya po, kining inyong ubos na lagad sa kahanginan, Super John Kimbote, mga kapuso. Super Radio. Kita maglangan, arita sa tamagahisgotanan. Ay, nagsugod na ha ang atuang pre-trial chamber, ang ICC, mga kapuso, sa pagdeterminar kung makagawas ba sa prisuhan si Duterte ito sa The Hague, mga kapuso, or dili. Ang akong nasabtan ha, kay ongoing man ron, na-reject ang first appeal sa defense team ni Duterte. Rejected ang first appeal. No, so karon I think nagtuki na sila sa second appeal, mga kapuso. Pero the way gidiscuss sa mga judge ang dagan sa kaso ni Duterte at itong pre-trial chamber, mga kapuso, pakyas ang defense team ni Duterte sa daghan kaayong rason, mga higala. No, daghan kaayo o gagipang mention ang mga judge or ang judge, mga kapuso, kapakyasan sa defense team ni Duterte, no, pagdepensa sa kanhi presidente, mga kapuso. Nagnaatoy usa ka ang natigay mention ang judge nga ang connections daw sa presidente labi na internationally, unya ang pagka-former president daw ni ini wala daw madipinsahi sa judge nga ang katudang connection internationally magresulta ba to sa dili na kung say tawag na hatagan og saktong proseso ang kaso tungod sa mga international contacts ni Duterte. Wala daw na nadepinsahan sa IC abogado ni Duterte, mga higala. No? Naghantog mga gipang mention, puro failed. Failed to defend, failed to defend, failed to address, failed to address. Naghan kayong gipang mention ng judge, mga kapuso, sa dagan sa storya, maragdi makagawas. No? Sa health reasons o flight risk, naghamad daw to gi-consider ang ICC, mga kapuso. Akong nahibawan, naapat yung ipang mention, apil na ng international connections kay na former president. Na presidente, na siya mga former, na siya mga connections, mga higala. Rejected ang first appeal. Karon naa sa second appeal, gidiscuss na sa ICC. I don't know if ang apilar man gud sa defense sa ikaduhang appeal, mga kapuso, kay ang the way daw gikuan sa ICC,
ang kondisyon para makagawas si Duterte. Ini-appealar sila diha. Pero ang katong first appeal nga pang health risk, na day sakit si Duterte, anya dili daw siya flight risk. I think wala mo utoy na reject ug una mga kapuso. So kana no ato na lang tan-awon ang final ani mga kapuso kay ICC has rejected the first and second grounds of appeal made by the rejected na day hasta ang second, engineer. No, I don't know na ba may ikatulo ani? Kapila man ni sila ni appeal. Kapila man ni sila ni kuan? Basta ang first ug second rejected na. Mga higala. So di ni kagawas si Duterte, no, di mahatagan og interim release ang former president mga kapuso. Pero ato lang paabuton ang official announcement kay continuous pa man. Murag kapila man ni sila ni apilar, no? Para sa interim release. At na lang paminahon karon sa 24 oras ang official nga resulta ni ana mga kapuso. Basta ang first o second appeal sa kampo ni Duterte rejected mga kapuso. Okay, arita sa 500 pesos, engineer. No, nga issue karon nga pang Noche Buena daw mga higala. Ang Department of Trade and Industry mga kapuso, ang secretary mismo ang secretary sa Department of Trade and Industry niingon nga sakto na ang 500 pesos para sa Noche Buena. Amo uyon mo ana 500? Kaya na daw na. No, kaya na daw na. Na sila gipang hatag nga mga suggestions mga kapuso. No? Tanaw na tog mga ham, yati rang ham. Pati ilang gipang suggest nga kuan? Tanaw na tog mga kung sa'y tawag na mga nakasale. Kaya na ang 500 kaya na kuno sa ham, spaghetti ba to? O macaroni, engineer. Mo tuloy ang gipang mention. Kaya na kuno na ang 500. Pero magdepende gyud na sa gidak-on sa pamilya. No? Pila naman ang ham ron, engineer. Unsa man nga ham iyang pasabot kanang kukham nga ang slice kanang square? O katong circle. Kay kung katong circle ang atong gisgutan, engineer, nga pang Pasko gyud nga ham, di gyud pa igong 500 oy Ginoo ko. Pero man ang katong, di ba na may ham nga porma og oblong? Pero tag 200 man siguro na. Yan, if kanaya mong paliton, yung mapait pa kag macaroni o pang sampagiti, pero di gyud maabot ang, di, kuwang yun. Plite palandaan mo. Plite palandaan mo, habal-habal, sa na, jeep, kuwang, apike yun. Asa ka na sila gikan ani nga data, no? So, dudal na ko pangkaraan ni nga data engineer. Ngadto sigurong 2006 or 2005 kaya goroning 500. Kini palandaan mga kapuso If mag-research ka unsa ng Noche Buena. Noche Buena to i-search sa Google, no? Maimta ning research. Mura may naas ato, no? Matud pa sa Google AI mode, Noche Buena literally translate to good night in Spanish. Good night refers to a festive Christmas Eve celebration and feast observed in Spain. Kung maghisgod tag festive, di ba bongga? Festive good, festival. No? Feast, meaning daghan og kaon. Kung moingon ka pang Noche Buena, 500 pesos, asa dapita ang festival adihang dapita? Asa dapita diha? So, kada palang daan mga kapuso, apiki gyud ang 500 pesos. Apiki gyud. No? Asa ka sila gikan na? Naapay spokesperson sa Malacanang gi suportaan sad nga depende ra gyud daw na sa
if kaya ba or di, or diskartian lang daw na. Mo ito ingon ni Attorney Claire. Ala. Kamu ko na inaog na rin sa ubos, babe. Kurbidak. Kamu inaog na rin, babe, sa ubos. Pirmi man muna as taas, God. No? Muna nakapait ano ito mga politicians, engineer nga dili gikan sa ubos ba? Kana mga government officials nga dili gikan sa ubos. Yano ra kay makaingon nga 500 igor na eh. Ala. Kamu nakasuway din mo kaon 500. Bukaon mo sa restaurant, dapat ba 500 ron? Tibok ni mong pamilya? Naog mo rin sa ubos. Buhiin na inyong mga manubila sa kinan, sakay mo jeep, sakay mo e-bike. Ala. Dili kay yawit-yawit ra mo diha nga 500 igor na. No, paita. Gipakagambay ra gid ta mga Pinoy mga kapuso. No? Si tuo gini mo nanyo. Ay kanang si tan-aw ninyo na mo. Ha? Ingana na lang kita. Kung di na lang kita mangandoy og mas taas pa engineer, may pawala na lang ninyo gibuhian nga klase sa istorya. Kay makapahiubos oy. Kata mori tan-aw nila na to pag tag 500 rata. Ala. Tag 500 rata. Hay nako paita. Anyway, naay breaking si Super Joan Gantalaw mga kapuso. Regarding ni ining interim release request or appeal sa kampo nila former President Duterte, may labot sa iyang interim release sa Dahig, Netherlands mga kapuso sa ICC or International Criminal Court. Super Joan, pasok! Super Radio Breaking News. Sa latest update, Super Joan? Yes, Super John Kim, gi-reject sa International Criminal Court o ICC ang hangyo o request sa kampo no sa defense ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte alang sa interim release. Nasayran nga gi-reject usab sa ICC ang request sa defense sa interim release sa tulo ka grounds no ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Ang pre-trial chamber 1 sa ICC netong September nag-cite og pipila ka mga grounds sa pag-dismiss sa request no aning kanhi Presidente Rodrigo Duterte alang sa interim release niya. Ang maong desisyon usab gihimo sa appeal sa chamber karong adlaw sa usa ka judgment nga gibasa sa open court ni presiding judge Luz del Carmen Ibanez. Ana usab present sa maong pagdungog no sa maong judgment, Super John Kim, ang abogado sa ni Presidente Rodrigo Duterte, kanhi Presidente Rodrigo Duterte nga si lawyer Nicholas Kaufman, kinsa maoy representante ni Duterte nga wa usab sa maong pagdungog o maniwib sa iyahang katungod sa personal nga pagtambong sa maong pagdungog, Super John Kim. So far kana sa nga to ang latest sa update karon gi-reject sa ICC ang interim release appeal ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Kini si Super Joan Gantalaw sa GMA Super Radio DYSS, dapat totoo. Super Radio. Daghang kayong salamat, Super Joan, sa latest update regarding ining International Criminal Court mga kapuso ICC nga gi-reject, denied ang interim release ni former President Rodrigo Duterte mga kapuso sa iyang interim release. Interim release mga kapuso, buhian sa siya samtang nagdagan ang iyahang kaso, engineer. Murag mao man samtang wala pa siya na-convicto, nagdagan pa or wala pa'y resulta ang kaso niya mga kapuso, gituki pa ang kaso sa korte, buhian usa siya. Ang rason sa mga abogado ni ini, wala na day flight risk ang presidente kay tiguwang na, yan na ay sakit. So dili kuno sa flight risk nga makaikyas og laing lugar. Pero ang depensa pod sa ICC, wala na madepensahi sa abogado ni Duterte. No, wala daw na murag ang argumento ba, wala nila mahatag ang depensa. May labot ni anang ilahang argumento nga dili na daw kabiyahe sa Duterte tungod sa iyang kahimtang mga kapuso, no? Medyo kuha na mo gipunto sa mga judge sa ICC mga kapuso nganong gidenied or rejected ang appeal sa interim release sa former president mga kaigsuunan. Sa di pa naman ito sunahan, Double
S News Roundup. Kanina manggod mga kapuso, ang Secretaries DTI nag-explain. Ang gi-explain mga higala kung asa sa gibasihan. Iyan ang gitangtang tong ham. Para daw sa spaghetti, macaroni, sa pato iyahang gikuan spaghetti, macaroni. Kaya ito yung kwentada ninyo, spaghetti, macaroni salad, Pinoy pandesal, 428 pesos. Yan ang gitangtang ang ham, naikog ang ham. The way niya gi-explain, ingani mo, the way niya gi-explain kung anong barato daw. Spaghetti. Kahit kag noodles, 30 pesos. Palit ka og spaghetti sauce. Minsan siyang presyo. Napam ni lamas in town. Lamas, mantika, subak. May naghangguan ba? Ano spaghetti sa inyo? Duhara ka buok ang correct ingredients. Katawa-tawa. Kasi macaroni ninyo. Macaroni nga elbow, unya mayonnaise. Ay, porbida ni magkatawahan. Panalan tayo, labot na ng pickles. No? Kani ba, ang idea ba? Daghang kayo, grabe kayo mo magpadato niya kami, inyo ming gipatipid? Engineer? Grabe kayo mo maka-down kayo sa tao. Inyo ming gitipid og mayo, kumuda, grabe kayo mo nakapadato. Yung mga sali, nagburot na nagmaayo. Sali nila dyan, kabantay mo itong mga bagong release nga salin. Puros ni Saka, wag yung ko'y nakitang politiko nga ninaog ang salin. Kana palang daan nga ideya? Nga inyo ming hatagan og 500 pesos, sakto na for Noche Buena. Okay ra siguro, normal nga kaon, paniud to, panihapon. Pero kanang, Ginoo ko Noche Buena atong gihisgutan. Ibasaho ni mo, festival na. May gani, kaya itong mga kaigsuonan, ang importante ani nila, nga matapok ang pamilya, nya himsog ang panglawas, engineer. Nga mo naman gini importante sa uban. Pero kung kamoy mo ingon, anak, hilas ninyo. Hilas kayo. Okay ra gyud. Ang atong mga kaigsuonan, kasagaran sa mga pag-ampo, mga pangandoy inig Pasko, sir, kanang kumpleto lang among pamilya, himsog among panglawas, okay na may anak sa Pasko, sir. Maora gid na. May problema ng 500, pero sa inyo gikan. Naog mo na rin. Muna akong gingon, naog mo. Taas ra kay mong mga bangko gipanglingkuran. Tag-as ra jud kay mo layo kay inyohang panglantaw, no? Layo jud kay mong pangtan-aw nya, inyohang mga bangko tag-as ra kaayo. Naog mong suway. 500 sa inyong mata. Boss Dennis Cabrera, super dyan, ang kuwang kayo ng 500 sa mutna, pahit ka sa kakilo nga litson, motuo ko, 3,000, kaigo kayo. Kaya, sir, anak, depende ka sa pamilya. Depende ka sa pamilya. Depende mas budget. Pero kanang 500, kung sila mo'y muingon nga sakto, hilas radyo kayo. Depende mo sa pamilya. Naiuban siguro, paigo, 1,000, kay tolora mo ka po, kaya or 700. Pel kayo na masulo sa Berjan, mientras si BBM mo ay presidente ron, di na yano makaguwa si Digong. Buhi pang hudas. Ay, ang kumpleto mo sa gudtong ICC cerebral card, the way nila gi-explain ba, no? Naagi lapses ang depensa ni Digong. Pato lang yung atong basihan ng explanation sa ICI nganong ilang reject na ay pagkuwang iyang mga abogado. LC Pio Quinto may pagpaminaw. Na Dennis Garcilaso, mayong hapon, sir. 500 pesos pwede na sa tulog ka member sa pamilya kana. Pwede guro. Depende, labi nag magtutoy pang bata. Murado ha mangaon. Paigo kay 500 siguro. No, napakay masud sa rep. Pero kanam ko mga dagko na hamtong na engineer, imo ipa 500. Di ba? Ayaw na lang maghatag og figure, be. Ayaw na lang. Anyway, mga kapuso, wala kitigong oras diri sa tuang tulumanon sa Double S News Round sa gihapon. Kini ang inyong ubos na lagad sa kahanan Super John Kim Bote tagang 24 oras mo sunod na. Ang gabi mga kapuso, daghang salamat mga kapuso, dapat totoo. Double S News Roundup.